Hindi kailangang sharp lahat ng edges. Ah, Napapansin ko sa ibang painter kapag pareho halos ng value, kapag magkadikit yung value, ini-eliminate nila yung edge. Pinapasabog nila yan. Parang subconsciously tinuturuan natin yung isip ng mga viewer para ituloy nila yung isang activity. So, hindi lahat sharp edges. Yan. Kapag lambot yung ibang mga portion ng edge, ah, nakakadagdag ito ng impression sa impressionism kasi mas pinapahalagan natin pwedeng maramdaman ng mga tumitingin. Okay. Number 5, use value to create depth. Mapapansin nyo naman sa ginagawa natin, pinapakita ko palagi yung highlights, yung light tone, mid tone, shadow, cast, shadow, at saka yung reflected light. So, yun yung limang mahahalaga na dapat natin binabantayan sa painting natin para mas umangat siya. Katulad ng inuulit natin, number 6, avoid detail everywhere. Huwag mag-focus sa detalye. Para kang ah, kumokopya ng isang picture na walang focus at lahat ng nadodoon gusto mo mailagay. So, hindi alam ng viewer kung saan siya titingin. Kapag para-pareho ang detalye sa buong drawing, maaaring maging flat at visually confusing ang artwork. Number 7, think in plane. Bago magdagdag ng texture, isipin mo na kung paano nagbabago ang planes ng form habang ito ay umiikot sa space. Okay? Kapag masyadong naka-front siya sa yung plane ng mukha, kapag nakaharap siya, exposed siya masyado sa liwanag. So, yun yung nakaka-receive ng 100% ng light. Kapag medyo tumitilt na yan, nagkakaroon na siya ng variation. Kahit iisa ang kulay, let's say yung white, kapag nabago na ang plane angle, nababago na yung kulay niya. Nadadagdagan na yan ng grayish tone. So, habang umiikot yan, papunta na yan sa mas darker tone. At kapag hindi na siya exposed sa liwanag, mas maitim na. So, ganun natin tinitingnan yung mga plane. May iba't ibang plane yan. Katulad ng pinag-aralan natin sa previous lesson natin. Mas madali mo siyang ma-identify. So, mapapansin nyo, dinadagdagan ko ng dinadagdagan ko yung mga dark para umangat ng konti yung nasa harapan. Okay? Mas
nabibisual na natin yung depth at halos magto 20 minutes na ito, progress ng ating ginagawa. Ah, the more time na ini-spend natin sa painting, paliit na lang, paliit yung coverage. Let's say, nung una, ang focus natin ay sa kabuuan nung head part. Then later on, na-establish natin yung mga shadow, yung light tone. Tinitingnan na natin sa bawat bump, sa bawat may umbok. Let's say sa noo, tinitingnan na natin kung may lalim yung bawat ah, yung wrinkles na tinatawag o kaya yung kunot sa noo. So, tinitingnan na natin yan. Doon na tayo na dedere-diretso. Then, pupunta na tayo sa location ng mga cheekbone. Lubog ba ito or na naka-usli ba ito? Kumusta ang part sa mata, sa eyeball. Doon natin pinoproseso yung ating ah, pag-iisip sa plane. And number 8, simplify what you don't need. Simplify what you don't need. Let's say, hindi ko naman kailangan masyadong ipakita ngayon yung detalye ng chest. So, nagko-concentrate lang ako sa upper part. O kaya, hindi ko naman masyadong kailangan ipakita ang detalye. Ano ang itsura ng tenga. Though, very minimal lang yung time frame natin. And, hayaan nyo lang na ang maramdaman natin is yung impression ng itsura ng ating ginagawa. And then, number 9, create depth through contrast. Siyempre, kapag daylight yan, mas mataas ang contrast. Iba yung iba yung feature kapag hapon na siya or nasa under the shade siya, nasa loob ng room, tapos iba-iba yung yung contrast depende sa condition ng paligid. But kapag nag-focus tayo sa contrast, mas malinaw siyang tignan. Ito yung isang demo painting ko dati at gusto kong makita nyo kung paano ko inuumpisahan ang isang artwork. So, yan. Makikita nyo, nilalagay ko lang yung form and shapes. And katulad nung inaasahan natin, kinakalculate lang natin yan. Yung distances ng mga parts, katulad sa mata, ilong, and uh, baba. Medyo fast forward lang ito.
At least para lang makita ninyo ah, paano natin siya ginagawa. At ini-establish ang isang typical na painting. So, ayan yung reference photo natin. At una kong pin-focusan yung positioning and lighting. Ma Nagma-mark up na ako. Uh, I spent maybe 6 hours yata to complete this task. Kasi sa painting, meron tayong tinatawag na uh, grisaille. Inuuna yung black and white. Tapos pag pumapatong na siya, saka ko siya kukulayan. No, hindi ako nagpo-focus pa dyan sa details but yung contrast ng bawat kulay. At konti-konti, kinukulayan ko yung background pero mapapansin nyo blurry siya. Typical color, forest color. Blurry effect siya para ang mata nakatuon sa subject. At yan, sinisimulan ko na siyang kulayan. Ine-emphasize ko yung mga dark. And konti-konti, lumalabas na yung skin tone. Mahihilig kasi rin ako gumawa ng mga medyo old this yung hindi ganon ka-proportion ng mga mukha. Nadodoon sa minsan sa yung challenge. So, hopefully you enjoy this video. And sana magkita-kita rin tayo minsan at makapag-painting session tayo. Ayan. Last part, touch lang ng mga details. Katulad sa mga hair, saan umaabot yung liwanag, doon lang siya nakapaloob. And thank you very much.